Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 15 Textbook, page 168. We're now in Malhagi. Okay, speaking part. Sabi dito, 다음은 씨와 반장님이 업무 이야기를 해요. So, si Raman daw at yung kanyang team lead, kumbaga 반장, no? Yung nagli-lead sa or supervisor. 업무 이야기. So, they're talking about work. 업무. 다음과 같이 이야기해보세요. So, check natin. Again, yung number 1, yan po yung nasa taas. So, again, no, yung number 1, ayan na po yung nasa conversation natin. Check natin. 아까 도착하다. So, naging 아까 도착한. So, in-apply yung 동사 plus an or niyan. Yung natin, no, discuss natin na grammar. Okay? Tapos, 기계 전원을 끄다. 기계 전원 끄는 거. Okay? So, dito naman, in-apply yung 는 거 na grammar. Okay? So, again, ano po yung 전원? Ito po yung power supply, kumbaga, no? So, power 끄다, off. Okay? So, tingnan natin yung sabi. 라우만 씨, 오늘도 안전모 잊지 말고 꼭 쓰세요. Sabi niya, Raman, ngayong araw, wag mo ulit kalimutan yung iyong safety helmet. Gamitin mo siya or please use it. Yan yung sabi ni 반장님. Next, sagot si Raman. 네, 반장님. Opo, sir. 반장님, 지금 무슨 일을 하고 있어요? Anong ginagawa mo ngayon? 아까 도착한 물건들을 옮기고 있습니다. Sabi niya, yung dumating po na mga bagay or mga products, kani-kanina lang ay inililipat ko siya. So, 옮기다, 옮기고 있다. So, nadagdag or na-apply yung go 있다 na grammar din, no? Yan. So, kasalukuyan daw niyang nililipat yung mga bagay na yon, yung mga dumating kani-kanina lang. 그런데 오늘 작업은 얼마나 해야 돼요? So, anong ibig sabihin yan? Kaya lang po ngayong araw. So, 얼마나, ibig sabihin how much, no? So, gaano kadami daw yung dapat niyang gawin na trabaho. Okay? Sagot ni 반장님, 3시까지요. 일이 다 끝나면 기계 전원 끄는 거 잊으면 안 돼요. So, yun yung sabi ni 반장님. Sabi niya hanggang alas 3. Okay? 3 o'clock daw. Hanggang 3 o'clock siya mag-work. Tapos, 일이 다 끝나면, if tapos na yung lahat ng trabaho, 기기 전원 끄는 거. So, wag kalimutan daw. 잊으면 안 돼요. Wag mong kalimutang patayin yung mga machines. Yung powers daw ng mga machine, no? Okay. So, number 2, try natin gawin. 어제 들어오다. So, dito, yung 들어오다 magiging 들어온. So, dito naman sa 깨끗하게 정리하다 magiging 깨끗하게 정리하는 거. So, gagayahin lang natin yung ginawa dito. So, palitan natin. 라만 씨, 오늘도 안전모 잊지 말고 꼭 쓰세요. 네, 반장님. 지금 무슨 일을 하고 있어요? So, dito, ang sagot na is 어제 들어온. So, dito magiging 어제 들어온. yan. 어제 들어온 물건들을 옮기고 있습니다. 그런데 오늘 작업은 얼마나 해야 돼요? 3시까지요. 일이 다 끝나면, tapos ito magiging 깨끗하게 정리하는 거 잊으면 안 돼요. So, wag daw kalimutan na linisin or i-organize yung mga naiwan na trabaho, kumbaga. Pag alis sa trabaho, kailangan maglinis muna, kumbaga, no? Okay, so yan po yung ating sa number 2, ang sabi, 여러분은 직장에서 어떤 일을 해요? 한국에 오기 전에 어떤 일을 했어요? 친구와 이야기해보세요. So, dito, ano daw ang ginagawa mo sa iyong trabaho? Tapos, 한국에 오기 전에, bago ka daw dumating sa Korea, anong klase ng trabaho yung iyong ginawa or ginagawa that time? So, 친구와 이야기해보세요. So, if meron kang kasama, practice na ng speaking. So, example, sagutin natin. 여러분 직장에서 어떤 일을 해요? So, kunwari, ako teacher, kunwari lang yun, no? So, 지금
초등학생에게. Kunyari, nagtuturo tayo ng Philippine culture. Ayan, Philippine 문화를. Tapos, dahil nakalagay dyan is 어떤 일을 해요? Ayan, 가르쳐요. 가르쳐요. Okay? Or, kung gusto nating i-apply yung go ita, since kasalukuyan naman siya na ginagawa kunwari, so 가르치고, para lang ma-apply yung ating natutunan na grammar, no? 가르치고 있어요. Okay? Tapos, sagutin naman natin to. 한국에 오기 전에 어떤 일을 했어요? 한국에 오기 전에 대기업 회사에 다녔어요. So, past tense na kasi yung question din niya, past tense. Sabi ko dyan, 한국에 오기 전에, bago ako dumating sa Korea, ay 다녔어요. Ibig sabihin, doon ako pumapasok. Pumapasok ako sa 대기업 회사. Pag sinabing 대기업, major. Ito po yung mga malalaking company. So, pwede ano ba yung mga malalaking company sa atin? Meralco, ganyan, Convergys, IBM, basta yung major companies po sa atin. Tapos, pwedeng sabihin na 컴퓨터업에서, ayan. 일했어요. Ayan. So, pwede na po yung ganitong sagot. So, if meron kayong iba pang naisip, try nyo po mag-practice, no? So, try nyong isulat and then try nyong practicing sabihin kasi makakatulong po yan sa mga interview questions. Okay, dito tayo sa listening part. So, basahin muna natin. Angela 씨가 사무실에서 일하고 있어요. So, si Angela daw ay nagtatrabaho sa opisina. 잘 듣고 답해보세요. pakinggan maigi. Question number 1. Angela 씨는 지금 무슨 일을 하고 있어요? So, ano daw yung trabahong ginagawa ni Angela? And then, Angela 씨가 해야 되는 일을, 해야 되는, yung dapat daw niyang gawin. 모두. Ibig sabihin, more than one yung sagot. Okay, paki-choose or pakipili yung lahat ng dapat niyang gawin. So, try nating pakinggan yung ating conversation. 안젤라 씨, 지금 무슨 일을 하고 있어요? 미국에서 어제 온 메일을 번역하고 있습니다. 그럼 그 일이 끝나면 제가 오전에 준 서류 좀 복사해 줄래요? 이따가 3시에 회의가 있어요. 네, 과장님. 회의에는 몇 분이 참석하세요? 모두 7명이 참석할 거예요. 복사한 다음에 회의 준비도 좀 해주세요. 부탁해요. Ayan. Okay, sige, no? So, ano daw ba yung ginagawa ni Angela based sa napakinggan natin and sa na-note ko? Anong ginagawa niya? Tina-translate niya yung mail daw na dumating mula sa US kahapon. So, pwede natin isagot dito na 어제 미국에서 온 메일을 번역하고 있습니다. or 하고 있어요. 하고 있어요. Ayan. Using ko. Tapos dito, so, ano yung pinapagawa sa kanya nung kanyang kausap? Sabi, no? 복사해 주실래요? Yun yung specific na sinabi. So, pwede bang photocopy yung kailangan daw na soryu or document. So, number 1, yan yung sagot. And then another one is 회의 준비, 회의 참석, 서류 번역. So, 회의 준비, yun yung sabi, no? Paki-prepare daw yung mga kailangan sa meeting. So, 회의 means meeting. 회의 참석, pag sinabing 참석, ibig sabihin to participate, no?
kumbaga magjo-join din si Angela sa meeting. So wala namang sinabing ganon. Ang sabi lang is pakihanda or maghanda dun sa meeting. And then, soryo bonyok. So to translate ulit, no, yung mga documents. So wala naman din sinabing ganon yung kausap niya. So dalawa yung sinabing pinapagawa sa kanya. Again, yung to make copies ng documents and prepare para dun sa meeting. So ito po yung ating listening. For the reading part, meron po ulit tayong email. So, Bonen Saram, again, sender po yan. Sino yung nag-send? Kim Jong-soo Gwajang. So, si Gwajang Nim, no? And then, 제목, title, Angela 업무. So, again, yung 업무 po is yung trabaho, yung gagawing trabaho. Yan. Tapos, 첨부 파일, 제품 구매 확인서. So, again, yung so po, yung documents po, ibig sabihin yan. So, pag sinabing 첨부 file, ito po yung attachment. Ayan. So, ibig sabihin, may files daw na naka-attach. And yun yung title ng files, no? 제품 구매 확인서. So, tingnan natin yung nakapaloob sa email. Ang sabi, number 1, 오늘 필리핀에서 온 계약서를 보냅니다. 한국으로 번역 부탁합니다. 내일 금요일 3시까지 끝내야 됩니다. Ano ibig sabihin yan? So, yung dumating daw mula sa Pilipinas, so ngayong araw, yung dumating daw mula sa Pilipinas na 계약서. So, 계약서 po is agreement or contract, no? 보냅니다. So, ibig sabihin, send. Okay, so sinend daw ni Gwajang yung agreement or contract na nagmula dun sa Pilipinas. Tapos, ano yung pinapagawa niya kay Angela? 한국어로 번역 부탁합니다. So, 부탁합니다. So, I request, kumbaga, request to translate in Korean language. And then, 내일 금요일 3시까지. So, 끝내야 됩니다. Ibig sabihin, 끝. So, ibig sabihin to finish. So, kailangan daw matapos hanggang bukas, Friday, ng alas 3. Number 2. 어젯밤에 데이비드 사장이 한국에 도착했습니다. So, kahapon or not kahapon, 어젯밤, so kagabi po yan. So, kagabi daw ay dumating na sa Korea. 한국에 도착했습니다. Dumating na sa Korea si 사장님. And siya ay si David. So, foreigner po ito malamang. 오늘 회의하러 우리 회사를 방문할 겁니다. So, ngayong araw daw, si Sajangnim, si David Sajang, yung sinasabi dyan, ay pupunta daw or bibisita sa kanilang opisina. Para ano? Para mag-meeting. 회의하러. Okay? So, 중요한 손님이니까. So, 중요한 손님이니까, ibig sabihin, important daw siyang bisita. Okay? So, since importante siyang bisita, 친절하게 회사 안에 좀 부탁합니다. So, andyan na naman yung butak합니다, no? Again, to request or do a favor. Yan. So, dahil importante siyang bisita, 친절하게, ibig sabihin, be friendly daw, no? Be friendly sa kumbaga, pag-guide sa kanya sa loob ng opisina. 그리고 회의 때 통역도 부탁합니다. And also, during the meeting, 회의 때, kapag nag-meeting na daw, 통역도 부탁합니다. So, ayan na naman yung butak, request. Anong request naman this time? 통역. So, 통역 is to interpret. Yan. So, kung yung 번역 ay translate, yung 통역 naman is to interpret. So, try nating sagutan. Number 1, Angela 씨는 어떤 일을 해야 돼요? So, ano daw yung mga dapat na gawin ni Angela? So, number 1, 번역. Tama po ba, 번역? Tama po, ito siya, no? 판매, hindi. Wala naman sinabing magbenta. 배송, wala naman din po about sa delivery. 구매, wala din naman po sinabing about sa bibilhin. So, number 1 po yung sagot. Number 2, 과장님이 시킨 일은 언제까지 해야 돼요? So, 언제까지, hanggang kailan daw dapat niya magawa yung inutos, 시킨 일, ibig sabihin yung mga inutos ni 과장님. So, nandito siya, no? 내일 금요일 3시까지. Okay? And then, David 사장은
이 회사에 무슨 일로 와요? So, si David Sajang daw, dun daw sa kanilang opisina ay ano yung business niya doon? Kumbaga, ano yung gagawin niya? Ba't siya pupunta doon sa kanilang opisina? So, ano yung sabi dito sa huli? 회의하러 우리 회사를 방문할 겁니다. yun yung sabi. Kaya yung sagot natin dito is 회의하러. 회의하러. 회사에 방문해요. Okay? So, pwede pong ganyan yung sagot. Or, pwede din namang 회의하러 회사에 와요. Pwede din po yun. Okay. So, punta na po tayo sa ating writing part. Now, for writing, ang sabi, 위 과장님의 메일을 답장을 써보세요. So, we, above, yung nasa taas daw. Since putol po yung screenshot ko. So, kung ano yung binasa natin sa reading part, yun po yung sinasabi dyan. So, sagutin daw natin yung mail ni 과장님. Okay, try daw nating sumulat ng sagot para dun sa mail niya. So, kunyari tayo si Angela, sasagutin natin yung email. So, dito, 받는 사람. So, kung kanino isa-send, no? Sino yung magre-receive, kumbaga. So, si Kim Jong-soo 과장님 ulit. Siya yung magiging receiver this time. 제목, so yung title, 업무 메일 확인했습니다. Pinalitan na, no? So, kanina, yung title is Angela 업무. So, yung mga gagawin ni Angela. So, this time, kung tayo si Angela, nagawa na natin yung pinapagawa, kaya ang title na is 업무 메일 확인했습니다. So, ibig sabihin, nagawa na yung mga pinapagawa dun sa email na na-receive. So, paano natin sasagutin yon? Actually, may na-prepare na ako, no? So, ilalagay ko na lang dito. So, ganito yung mga possible na sagot. Okay. Ayan. Sige, basahin natin. 안녕하세요, 과장님. Tapos, since yung kay 과장님 na email is naka-number, so mas maganda, number din yung sagot natin. Para mas madaling maintindihan. So, 1번, 계약서 번역을 완료했습니다. So, ano ibig sabihin ng 완료? Complete na, no? So, na-complete na po yung pag-translate ng contract. And then, for number 2, 오늘 데이비드 사장님을 만나서 회사 안내와 회의 때 동료에게 신경 쓰겠습니다. So, yung 신경 쓰겠습니다, ibig sabihin po niyan is magiging mindful ka, no? Or talagang i-assist mo. Magiging careful and mindful ka sa pag-assist kay 사장님, which is si David niya. So, sabi ko dyan, ngayong araw, pag na-meet ko na si David 사장님 sa opisina, ay magiging mindful and friendly as well. Kasi yun yung sabi ni 과장님, no, sa email niya. 친절하게, to be friendly daw. So, yun yung nakapaloob na din dito yon. 신경 쓰겠습니다. Okay? Sa pag-guide o pagbigay ng information kay David 사장님 habang nandun siya sa opisina and kapag nag-interpret na din daw. Okay? So, yun yung sagot. 좋은 하루 되세요. 감사합니다. So, ito yung parang closing remark or ending. So, pwedeng ganyan po yung sagot natin. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.